Kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ano po, sa araw na ito, pag-usapan naman po natin yung mga bagay na ating pong nakikita, napapanood sa social media at saka yung pong mga panahon na nailalathala dyan, sa palagay ko, napapanood din po ninyo. Alam nyo kabayan, kung ito po ay nakita na po ninyo sa social media, yung palang ang ating palang bansa ay isa sa mga bansa o baka pinakauna na. Sabi nga po sa mga balita, unang-una ang Pilipinas na nagkaroon ng electric cars, electric bus at train dito po sa ating bansa. At saka tayo pala ang unang-unang nagkaroon ng underground tunnel na tatakbuhan po ng yung tinatawag po nating subway train At yan po ay panahon ng mga Kastila at nasira nga lamang nang ito po ay magdaan po sa Gerang Pandaigdigan World War II. Nasira po ito nang ito po ay mabomba ng mga magkakabilang panig kabayan ko. At nakakalungkot sapagkat yan po ay dapat tayo ang nanguna dito po sa Asia kabayan. Okay, fast forward po tayo. Alam nyo, nung bata pa ako at tapos na po ang digmaang pandaigdigan, kabayan ko, ay siguro mga 4 to 5 years old po ako, ay nakita ko, inabutan ko pa, yung pong pagtatanggal ng mga release ng electric train sa atin, na kung tawagin po natin ay trambiya kabayan ko, na pinatatakbo po ng Meralco, Manila Electric Company noong mga panahong yaon, na siguro ang nagpapatakbo pa ay ang mga Amerikano kabayan. Inabutan ko pa yan kabayan ko eh. At alam nyo kung bakit? Kasi nung pong ito'y tinatanggal nila, kung bakit ba naman, hindi ko malaman kung bakit inalis po nila yung train, sana kung namalagi yan dito sa ating Metro Manila area, di sana ay napakaganda, meron tayong ibang mode of transportation, hindi lamang po sa jeep, bus, at saka sa mga train sa ibabaw. Kung hindi, meron din tayong trambiya kabayan na maipagmamalaki. At yan po ay nakapanghihinayang. Pero moot and academic na yan, hindi na po natin pwedeng ibalik. Pero pwede pa natin ibalik kung gugustuhin ng gobyerno kabayan ko, at ng mga kinaukulan. At alam nyo kung ano naging parte namin, kami po mga bata, marami kami, mga bata po doon sa Rizal Avenue, kabayan ko. At hinayaan po kami ng mga pinuno, mga namumuno sa pagtatanggal ng release na kunin po yung mga tanso na nakakabit doon sa mga release, kabayan ko, sapagkat yan na inaibebenta. Kami naman mga bata, takbuhan, puntahan kami doon sa mga lugar, kanya-kanyang dampot, kanya-kanyang putol, kabayan. At nakatutuwa sapagkat yan po ay naipagbibili namin noon sa mga namimili at gumagamit po ng mga tanso na kagaya po ng aming nakukuha ay napakarami sa buong Rizal Avenue, kabayan. Sa ibang lugar pala ng Metro Manila, meron din. Pero dun sa Rizal Avenue lamang, yun lamang po ang aming kinukuha sapagkat naroon po kami nakatira, kabayan. Along Rizal Avenue, sa pagitan po ng Antipolo, Blumentritt at saka ng Laguna Street, kabayan. Yung pong kahabaan na yun hanggang doon sa Bambang, na malapit na po sa sentro po ng Santa Cruz area, kabayan ko. At yan pong mga tansong yan ay napagbibili namin, sabi nga po namin. At ang mga nagtutungkab po, yung pong mga kabayan po nating nanggaling po sa munting lupa, kabayan ko, sila po ang katulong sa pagtatanggal ng mga release ng train, kabayan. At sinabi ko nga, at nakita ko, at sa ngayon, sa panahon ito na tayo po ay mga may edad na, nakapanghihinayang kabayan. Sabi ko nga, dapat siguro pinanatili na nila yung mga ganyan para ito'y maging bahagi ng ating pong galaw dito po sa ating bansa. Maraming mga bagay na ating pong nababasa sa ating kasaysayan na hindi po natin nalalaman, subalit ngayon lamang natin na pagsisino at napagtutuunan ng pansin na kung sana ay naging bahagi po hanggang sa ngayon ng ating pong ginagalawang buhay dito sa Pilipinas. Disin sana ay napakaganda ng ang takbo ng buhay natin. Hindi tayo namumroblema sa mga bagay na kagaya po ng sa transportasyon. Kung meron tayong mga electric trains, kabayan, na gumagalaw at hindi gumagamit ng krudo, baka tayo po ay makakapagbigay kaayusan
sa lahat po ng mga kinaukulan. At yan po ay ating pong nababanggit sapagkat nakapaghihinayang bagay na ating pong sinasabing dapat ay naging bahagi ng kasalukuyan. At mula po sa nakalipas, tatawid sa kasalukuyan at ito po ay magagawi pa roon sa ating pong hinaharap, kabayan. Kaisipang pang matanda na kagaya po ng inyong lingkod ka Jerry Geronimo na gusto kong maging bahagi ng ating palatuntunang ating alamin at isang aral ang ating nakuha dito. Ano po, kabayan? We have to look back sa ating kasaysayan and to be able to look ahead. Dapat ating pong mahalin ang ating kasaysayan, kabayan. We have to be history conscious, kabayan. At wag po nating iwaksi sapagkat isa pa, natatandaan ko nung ako po'y bata-bata pa at nakakarating po ako dyan sa may malapit po sa Plaza Lotod ngayon, kung tawagin Plaza Lotod. Nung araw wala pa yan, halos wala pang pangalan yan. Meron pong mga nakita pa kaming mga bata kami, nakita po namin na mga estatwa, mga figurine na wasak, walang ulo, walang kamay, walang paa, kabayan. Yung po sa kahabaan ng tinatawag natin Jones Bridge at MacArthur Bridge. Sana yan binuo uli sapagkat ayon po sa mga ulat nating tinanggap, yan pala ay minolde ng mga bihasa at mga kilalang eskultor sa ibang bansa na kagaya po ng Espanya at Portugal, kabayan. Sayang, di ba? Sabi nga, nandyan na yan, wala na tayong magagawa. Kaya ilagay na lang natin yan sa ating isipan, kabayan. Pero sabi ko nga, dapat ay maging history conscious po tayo, kabayan ko. Okay? Ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, nagsasabing hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.